Haba, tama. So ayun, first of all, nagpapasalamat ako sa ating sa lahat na naka-attend. So congratulations. So ayun lang, nandito ka, ibig sabihin isa ka sa may pangarap sa buhay, gustong mabagong buhay kasama yung mga mahal mo sa buhay. Tama? So kaya nandito kayo, palakpakan yung sarili nyo. Ayun, so thank you so much din sa ating mga organizers, sa ating mga special guests, lalong-lalo na sa ating mga mentors, Prof. Jet, Prof. Levy, Prof. Birds, Prof. Mark, okay, Prof. Rich, and then sa ating mentor, Prof. Lincoln Iguaras, and then sa ating Hall of Fame, Upline, Upsmilin, and Upsmike. So thank you so much sa lahat mga Prof. Ayan. So I'm Prof. Bon Arsenal, by the way. So Tubong Mindoro, okay, Mendoreño. So Tubong Mangyan, tama? Ano yung tawag niyo sa Mangyan, di ba? May buntot. So, ayun, may buntot naman, Prof. So, wala na sa likod. So, ayun, Prof, Tubong Mangyan, tama, Mendoreño, and then graduate ng Seaman. Okay, naka-invite sa akin dito, Prof. Tita ko sa Hong Kong. So, ayun, Prof, nung na-invite ako dito sa Empowered Consumerism or sa ganitong negosyo, nung nasa province pa lang ako, Prof, nagpapatayo kami ng bahay. So, yung papa ko, or yung tinuri ko na papa, kasi broken family kami, inampun lang ako. So, nagpatayo ng bahay na sobrang laki. Tama, million yung pinatayo niyang bahay. Ngayon, wala siyang source of income. Tama, nagpatayo siya ng pagkalaki-laking bahay, tapos wala siyang source of income. Ngayon, ang sinasahod niya, 5,000 per month na lang. Tama? So, principal kasi siya, Prof, tapos ang laki ng bahay niya, ganyan. So, sabi ko, Tito, bakit nagpalaki ka ng bahay? Nagpagawa ka ng bahay ng pagkalaki-laki? Wala ka namang another source of income. So, nung nasa province pa lang ako, Prof, mayroon na akong negosyanteng pag-iisip or business mindset. So, kaya pinangarap ko na maging seaman. So, gusto ko kasing malaki yung sahod, malaki yung kinikita, and then the same time, gusto ko makapagtayo ng negosyo. So, pangarap ko dati, restaurant, resort. So, marami akong gustong negosyo na itatayo kapag nakasampan ako ng barko. Tapos, nung na-invite naman ako dito sa business, nung una negative ako. Bakit? Kasi seaman, malaki yung sinasahod. So, parang mayroon akong pride na malaki yung sinasahod ko. Tama? Bakit ako maniniwala dyan? Tapos, tinanong ko pa dati si Prof. Jeff, kay tita ko. So, yung nag-invite sa akin, sponsor ko. Sabi ko, malaki ba yung kinikita niyan, tita? Sabi ko, parang hindi naman totoo yan eh. So, siyempre, wala naman sa program ng utak natin to, hindi natin to pinag-aralan, wala sa school, wala sa subject. So, normal sa atin, sa simula, nandun yung doubt, nandun yung fear. Tama? So, duda ka pa. Bakit? Kasi hindi mo pa na-experience or hindi mo pa nakikilala yung ganitong negosyo, yung background niya. Tama? So, tinanong ko dito kung malaki na ba yung kinikita niya, milyonaryo na ba yan? So, nandun yung judgmental sa akin. Kasi, nandun yung pride na malaki yung kinikita sa pagiging seaman. Biro mo yung tito ko, kumikita ng kalahating milyon sa pagsisiman kasi second captain. Tapos meron akong tatlo na tito din na cook sa barko. So sila yung mga backer ko nung aakit na sana ako ng barko. Tapos, sobrang ka-pride ko, nagkaroon ng pandemic. Tama, sarado yung lahat ng agencies. Tatlong taon sarado yung mga agencies. So, no choice ako, na-invite ako ng tita ko. Sabi niya, ito na lang muna yung gawin mo. Part-time habang nag-aantay ka ng trabaho. So, habang nag-aantay ka na makapagsampa ng barko, try mo muna tong negosyo na pinasok ko, offer ko sa'yo. So, tinry ko yung negosyo na to, yung Empowered Consumerism. Tapos, nag-training ako. Tinraining ako ni Prof. Jeff. So, hindi pa nga ako na yun nakasama sa orientation ni Prof. Lincoln. So, nagpasa sa akin ng Zoom meeting si Prof. Lincoln, si Prof. Jeff. Sabi niya, hindi ka nakasama sa orientation, Prof. Sayang. Sabi niya, sige, next time na lang. Ang gawin mo, mag-training ka na lang. So, nag-training ako, Prof. Pero habang nag-training ako, negative pa din ako. Tapos meron doon sa mga training na merong words doon na nakahatak sa akin na dito pala pwede tayong yumaman. Dito pala pwedeng mabagong buhay mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. So, dahil sobrang mapangarap ako, ginrab ko tong opportunity. Sabi ko, Prof, sige, after 1 week, join ako. After 1 week, punta ako dyan sa Laguna. So, decide ako. Tapos, inisikaso ko yung mga requirements ko. Siyempre, dati pandemic, marami pang requirements bago ka makaalis ng Mindoro. So, marami pang requirements. Almost 1 week ko yun na inasikaso. Tapos, after 1 week, sakay sa barko, tama, tawid ng dagat yung Mindoro. Pinakamalaking isla yan sa buong Pilipinas, yung Mindoro. Meron siyang Oriental and then meron siyang Occidental. So, nandun ako sa Occidental. So, bilang baguhan, first experience na makasampa ng barko or
tawid ng dagat, makaluwas ng Mindoro, kinakabahan ako. Bakit? Bali-balita ko, marami ang baguhan na nilalaglag sa barko, tinatanggalan ng lamang loob. Ah, so, sobrang takot ko. Sabi ko, ako lang mag-isa dito, baka matanggalan ako ng laman. Wala na nga laman, di ba? So, takot ako, sobra. Sabi ko, nanginginig ako, ganyan. O, sabi ko, pero kayanin ko to para sa pangarap ko. Ang ginawa ko kay Prof. Jeff, huwag mo akong iwan ha. Kailangan nandiyan ka palagi, naka-online ka lang, ginanong ko lang. So, kasi wala pa ako experience sa travel, sa paglabas ng lugar namin. So, maganda Prof, nakakontak ako sa'yo palagi, anytime. Or hanggang sa makarating ako dyan sa Laguna. So, ganun yung ginawa ko. So, ayun, syempre nakarating na ako ng Batangas, tapos Laguna na. So, sobrang sarap na gumaan na yung pakiramdam ko nung nakita ko na si Prof. Jeff, di ba? So, gulat ako, wow, ang laking tao di ba? Sabi ko, baka bitin ako na to. So, kasi hindi ko pa naman kilala yung tao, hindi ko pa naman alam tong lugar na to. So, nandun yung takot ko kasi ako, Prof, lumaki ako sa bundok na halos meron kaming farm. Taong bundok talaga kami, yan, yung kapatid ko, Prof. Benz. So, nandito siya ngayon, di ba? So, laking bundok ako, halos hindi kami lumalabas sa bundok na yon or sa lugar namin kasi bahay namin to, palibot yan, palayan. Tama, mayroon kami yung farm, so palayan yan. Hindi ako lumalabas, nandun yung hiya, nandun yung takot ko na makipagsalamuha sa tao. So, sobrang takot ako sa tao na makipagsalamuha. Bakit? Kasi lumaki ako sa bundok, malayo ako sa city or sa mga tao. So, ganon. So, pagdating ko dito, ang laki ng adjustment ko, tama. So, pagdating ko sa hub, di ba? Yung tipong, akala ko nung nasa province ako, nagtitraining ako, akala ko magandang office, di ba? Akala ko naka-computer, akala ko nakakama. Pagdating ko dito, karton pala yung tulugan. Tapos, nasa hub, di ba? May kanya-kanyang amoy, di ba? Mga pabango. So, may sapatos, may medyas, di ba? Tapos, kagandahan pa dyan mga Prof, nung nasa hub ako, yun, kwento ko lang yung experience ko. May kasama ko dito sa hub sila, Prof. Bobby, di ba? Sa paanan nila ako, di ba? Tapos yung electric pan nandun sa uluhan, sa uluhan ko, ay sa uluhan nila. Ako sa paanan, ganyan sila. Almost nasa 5 kami doon. So, sarap ng tulog ko, di ba? Amoy paana, diba? Amoy higaan, tapos yung may tumunog, di ba? Tapos yung electric pa nandun sa akin, papunta doon sa akin, ay ako nasa paanan, nandun lahat sa akin. Diba? So sabi ko, ay hindi pwedeng ganito, kailangan aalis ako dito. Ganun. So, ang kagandahan doon Prof, kinabukasan merong training, di ba? Mayroon doon orientation, Havers orientation, yung ginagawa namin ngayon. Nabutan ko yung Havers orientation kinabukasan. So, nandun lahat ng mga speakers, di ba? Tradition ang nagtalk doon. Doon ako na-inspire, doon ako namulat. Doon na open yung mind ko na may nagbago ang buhay, may umaman, may naging milyonaryo, kayang-kaya ko din to, kayang-kaya ko magbago. Sabi nila, nakaupo lang din sila doon sa likod, dumating yung point na sila na yung nagtutalk. Sinabi ko sa sarili ko na, next time, ako naman yung next na magsasalita sa harapan. Diba? So, ayun, tuloy-tuloy yung training ko. So, ayun Prof, ang ginawa ko lang Prof nung una, tanong ako ng tanong kay Prof. Jeff, di ba? So, iba yung itsura ko dati, sobrang payat pa, tapos blandihan pa yung buhok, di ba? Kasi hindi ako kumakain before. Talagang puro bike ako, buhay, travel, gala ako, hindi ako napunta ng bahay. Nung nag-college na ako, di ba? So, ang ginagawa ko, Prof, lang ako, bike ako ng bike. So, mag-isa lang ako kasi hindi nga ako marunong makipagsalamuha. So, bike lang ako ng bike. Yun lang yung naging buhay ko. So, ang kain ko, Prof, isang beses lang sa isang araw. Di ba? Minsan biscuit pa. Bakit? Kasi sobrang excited ko, Prof, na makita yung lugar ng buong Mindoro. Kaya yun yung nakapag-inspire sa akin na pumunta dito. Bakit? Kasi dito raw sa Empowered Consumerism, pwede mong mapuntahan lahat ng mga gusto mo once na maging successful ka. Di ba? So, yun yung naka-inspire sa akin dito. And then, ayun, sana ka tayo. So, ayun, nag-start ako dito na tanong ako ng tanong kay Prof. Jeff, di ba? Yung tipong nag-UPP ka, nagla-live ka, di ba? Yung tipong nung nasa province akala mo, invite lang. Yung hindi ka marunong makipagkausap sa tao, di ba? Yung makipagkausap ka, kahit mismo sa pamilya mo, yung noo mo lang yung nakikita, di ba? So, sobrang mayain. So, pagdating ko dito, Prof, magla-live pa pala.
'di ba? Yung ganyan kalaking board, lahat yun napuno ko sa sobrang kaba ko, 'di ba? Yung magkupipi ako, ang lalaki ng bilog, 'di ba? Tapos yung naka-coat na ako, ang init na ng hub, tapos naka-coat pa. So naligo na ako sa pawis, 'di ba? So kasi ako yung first hubbers ni Prof. Jeff, yung isa umalis, 'di ba? So kaya ako yung nandoon na kinakabahan, yung mga kasama ko kumikita na. So iniisip ko parang naano ko sa sarili ko na yung mga kasama ko kumikita na, may alam na, parang iniisip ko na ginadjudge nila ako. So yun yung pumapasok sa akin kaya naiiyak ako. So ayun, sabi ko ngayon lang to, 'di ba? Tapos tuloy-tuloy lang, after 5 days nagkaroon ng pay-in. Tapos after 1 month, 'di ba, nagkaroon ng 6 na direct. Tapos ayun. Tapos kumita ako ng 7,100. Sabi ko, legit pala to. 'Di ba? Sobrang legit pala tong Empowered Consumerism. Bakit? Kumita ako ng 7,100. Tapos uso pa yung China Trust, pinagawa na ko kagad ni Prof. Jeff, 'di ba? Nakapag-encash ako. Yung dating humihingi lang sa pamilya, 'di ba, naghahantay ng pang tuition, pang allowance, ngayon ako na yung gumagawa ng pera ko para sa sarili ko. Yes. 'Di ba? So, ayun, kahit 7,100 lang sobrang saya ko na. Bakit? Kasi sabi nila, sa maliit nagsisimula ang malaki. Tama? So, doon, 7,100. After 2 weeks ko, kumita ko ng 10,000. So, pero basta yung Prof, pagkaalam ko, sa loob ng 5 months ko, kumita ko ng 100,000 sa loob ng 5 months. Diba? Tapos, doon na ako nakapagpa-brace. Sa loob ng 5 months, Prof, brace, nakabili ako ng gaming chair, ng table, diba? Nakabili ako ng cellphone, cash ko pinili yun. Tapos, sa loob ng 5 months, nagkaroon din ako ng isang hub, di ba? Sa loob ng 5 months, sakto, kakalimang buwan ko lang, nagkaroon kaagad ako ng first hub. Di ba? So, sabi ko, goal ko 1 year, magkaroon ako ng isang hub, pero binigay sa akin after 5 months. Di ba? Sobrang sarap sa feelings na ganon. So, ayun Prof, after 1 year, nagkaroon ako ng 3 hub, di ba? 1 year, 3 hub, tapos, naging part ako ng Silver Executive. So, maganda dyan, Prof. Prime, consistent Prime, hindi bumaba, hindi naging Silver Executive Prime, consistent siya. And then, sakto 2 years ko, wala pa nga 2 years, di ba? 1 year and 6 months ko, naging Gold Executive Prime ako, di ba? So, sobrang sarap ng ganun, Prof, na until now, consistent Prime pa din, Gold Executive Prime. Tapos, nag-invest ako sa hub. So, ngayon, meron akong siyam na hub na hinawakan. Diba? So, thankful ako sa upline ko, sa coach ko, sa mentor ko, diba? Hindi ko makukuha yung bagay na yan or yung meron ako ngayon kung wala siya. Tama? So, ngayon, diba, meron akong 60 full times, tapos siyam na hub, and then kumikita ng, yun Prof, dahil bago pa lang naman, kinikita ko lamang dito 70,000 to 80,000 per month. Ganun. So, bago pa lang, diba? So, yung award ko kanina, wala pa yon, 'di ba? Hindi ko pa tinatanggap yon. Appreciate, 'di ba? Grateful, pero hindi pa yon. 'Di ba? Sabi nga ni Prof. Lincoln, yung natanggap mo ngayon, tapos na 'yan. Ang dapat mong isipin yung bukas at yung susunod, 'di ba? So, yun. So, yung Prof, ang tinatako dito na walang permanente, 'di ba? Sabi nga ni Prof. Ekong, walang permanente, dapat nag-grow ka, dapat nagle-level up ka. 'Di ba? So, dito kasi Prof, yun nga, marami tayong dapat baguhin sa sarili natin. Yung dating tayo, 'di ba? Dapat tanggapin mo yung future mo. Kasi pag hangga't di mo tinatanggap yung future mo, yung galawan mo, yung action mo, yung mindset mo, lahat ng ikaw, yun at yun pa din yung magiging resulta mo. Bakit? Hindi mo wini-welcome yung future mo eh. Tama? I-welcome mo yung future mo. Welcome mo yung mayamang bond, 'di ba? Mayamang bond, 'di ba? Rich bond, 'di ba? So, parang nasa ano ko na ito na ako balang araw. So, yung imagination ko, yun yung nagiging pathway ko para maging successful. Diba? So, dito lang kasi Prof, ang sekreto para maging successful or para unti-unting mag-grow ka, ma-develop ka, umaangat ka, diba? Namomonitor mo yung sarili mo, dapat binabasa mo yung sarili mo or yung mga hindi mo kaya, yun yung unahin mong alamin. Alamin mo yung mga hindi mo kaya para, 'di ba, unti-unti magagawa mo siya, 'di ba? So yun yung dapat minomonitor mo yung sarili mo na nag-grow ba ako, na-develop ba ako, 'di ba? Nakakalis ba ako dito sa zone ko? So kasi dito Prof, wag mong antayin na tumagal ka na lang sa negosyo, 'di ba? So
binigyan ka ng pagkakataon na yumaman, trabahuin mo ng tama, trabahuin mo ng mabilis. Bakit? Nandiyan na yung pagyaman, nag-aantay na lang sa'yo, tatrabahuin mo na lang, papatagalin mo pa. Tama? So, mas maganda may experience na habang bata, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng resulta, hindi yung after 5 years, after 10 years, di ba? Hanggang sa hindi ka na nag-grow, hindi ka na na-develop, hanggang sa ikaw na lang yung nawala. Tama? Bakit? Kasi hindi ka nag-grow eh. So ngayon, prof, dapat, ngayon, itatak mo sa sarili mo na tanggapin mo yung bagong ikaw, tanggapin mo yung future mo, welcome mo na, ito na ako, di ba? Alisin mo yung past mo. Past na rin eh. Wala nang bumabalik doon sa past. Bakit? May lumalakad ba na nakatalikod? Di ba? Wala. So lahat ng lumalakad, nakatingin doon sa harapan. Bakit? Kasi ang destination natin nasa harapan, wala sa likod. So ngayon, prof, kung tinitignan mo yung sarili mo na mayaman, dapat papunta ka doon, naka-align ka sa pagyaman. Hindi doon sa likod mo na kung ano yung ginagawa mo. Trabaho kung trabaho, action, di ba? Pagyaman ang ginagawa, hindi kung ano-ano, di ba? So, iba, pinapatagal pa, di ba? Yung pwede trabahuin ngayon, pinapabukas pa. Huwag mo na ipapabukas, di ba? Bakit? Tumatakbo yung oras. After 5 years, ngayon, 22 years old. After 5 years, 27 years old, di ba? So, kakabukas mo, dumadagdag yung oras, dumadagdag yung araw, dumadagdag yung weeks, yung buwan, yung taon. Hindi mo na mamalayan, ilang taon ka na, papaglipasan ka ng panahon, mahuhuli ka na, ikaw yung magsisisi sa uli. Tama? So, maganda, prof, ngayon pa lang seryosohin mo na. Okay? So, ayun lang, prof. Maganda gawin mo dito, prof, seryosohin mo yung negosyo, di ba? Ang gawin mo lang dito, yung maging simple kang tagapakinig kasi balang araw, ikaw na yung pinakamalupit na tagapahayo sa mga leaders mo. Yes! So, ginawa ko lang dito, prof, nakinig lang ako, sumunod lang ako, di ba? Minsan pinapagalitan, normal. Di ba? Nagkakamali tayo bilang tao, so dapat marunong ka lang mag-accept. Acceptance. Di ba? Tanggapin mo yung pagkakamali mo. Bakit? Doon ka natututo eh. Tama? Lahat ng pagkakamali, fail man yan, di ba? Doon ka natututo. So tanggapin mo, accept mo, dapat wala kang hatred, wala kang galit, di ba? Accept mo everything. Bakit? Diyan tayo magbabago, diyan magbabago yung buhay. Kaya ka nga kinokorek. Bakit? Kasi gusto kang baguhin ang apply mo. So ginawa ko dito, nakinig lang ako, naging simpleng tagapakinig. Pinangarap ko na darating yung time na ako naman yung magtuturo. Pinangarap ko na darating yung time, magiging mentor, magiging coach ako. Ngayon, di ba? Isa na ako sa nagtuturo sa mga leaders ko na almost 64 times na sino lang naman ako dati, mag-isa na nangangarap, mag-isa na tinuturuan yung sarili. Ngayon, yung lahat ng natutunan ko, tinuturo ko sa downlines ko, lahat ng natutunan ko, 'di ba, pina-apply ko sa downline ko ngayon, isa silang nagkakaresulta. Ngayon, dumadami kami. Bakit? Kasi yung mindset ko pinasa ko sa kanila, magpadami din kayo. Bakit? Kasi yan yung naging mindset ko nung nagsisimula ko. Kaya ngayon, prof, wag mong hayaan at mag-isa ka lang habang buhay or wag mong hayaan mag-isa ka lang after 1 year, after 2 years. Maganda, 2 years from now, malaki na yung grupo mo, malaki na yung kinikita mo. Yun yung sabihin mo sa sarili mo at yung pangako mo. Darating at darating yung time, magiging successful tayong lahat. Yes! Okay, so yun lang, prof. Thank you so much and God bless.